Pinalakas pa ng Pilipinas at South Korea ang ugnayan at kooperasyon ng dalawang bansa kasunod ng state visit ni South Korean President Yoon Suk-yeol. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sina South Korean President Yoon at First Lady Kim Kyun-hee sa Malacanang kaninang umaga. Naging 그리고 인적 produktibo 교류를 ang bilateral 다방면에서 meeting ng 계속 dalawang 양국 leader. 관계를 더 Tinalakay nila ang usaping may kinalaman sa politika, seguridad at depensa. Nagpalitan ng pananaw sa mga regional at international na issue, gaya halimbawa sa West Philippine Sea at Korean Peninsula. Ilang mahalagang kasunduan ang nabuo sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapatibay ng maritime cooperation ng Philippine Coast Guard at ng Korean Coast Guard. To strengthen understanding, mutual trust and confidence, and for the purpose of the promotion, preservation, and protection of our mutual maritime interests, including maritime order and safety in the Asia-Pacific region, we have signed a Memorandum of Understanding between the Philippine Coast Guard and the Korean Coast Guard on maritime cooperation. We agreed to enhance our cooperation in defense industry. In particular, Korea will actively take part in the ReHorizon 3 phase of the modernization of the AFP. Also, based on the MOU on maritime cooperation signed today, our two countries will reinforce maritime security partnership in such areas as tackling transnational crime, information sharing, and conducting search and rescue missions. Pinag-usapan din ang pagpapaunlad sa ekonomiya at pagpapalakas ng ugnayang tao sa tao. Nilagdaan ang ilang Memorandum of Understanding tulad ng paggawa ng feasibility study para pag-aralan ang Bataan Nuclear Plant. Sinasabing makatutulong ito sa pagtitiyak ng sapat na supply ng kuryente sa bansa. Pagbuo ng framework para iangat ng dalawang bansa ang urban development sa Pilipinas at pagkakaroon ng strategic cooperation sa mga raw materials na ginagamit sa supply chain. Pinirmahan ang loan agreement sa Samar Coastal Road 2 Project, Laguna Lakeshore Network Project Phase 1 at Panay Guimaras Negros Island Bridges Project na layong pagbutihin ang transportasyon, pangangalakal at ekonomiya. Nilagdaan ang implementation program ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Tourism Department at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Korea para sa kasalukuyang taon hanggang sa 2029 para palakasin ang bilateral tourism cooperation ng Pilipinas at South Korea. Nataon ang state visit ng leader ng South Korea sa ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea na itinatag noong Marso 1949. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., simbolo ito ng mayamang kasaysayan ng dalawang bansa. Matatandang nagpadala ng libo-libong sundalo ang Pilipinas nang pumutok ang digmaan sa Korea noong 1950. Patuloy anyang tumatatag ang ugnayan ng Pilipinas at Korea sa larangan ng depensa, seguridad, kooperasyon sa dagat at kalakalan. Isa lamang ang maliwanag na direksyon sa hinaharap, ang pagtibayin pa ang strategic relationship ng dalawang bansa. As the geopolitical environment is only becoming more complex, we must work together to achieve prosperity for our peoples and to promote a rules-based order governed by international law, including the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award. I hope that my state visit will serve as an opportunity to not only further enhance our trade and economic cooperation, but also widen the scope of our partnership to include future-oriented sectors such as security, digital technology, and energy. Ito ang kauna-unang state visit ng isang Pangulo ng Korea sa Pilipinas sa loob ng 13 taon. Magtatagal si South Korean President Yoon ngayong araw, October 7. Kalay Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.